Trey Murphy kukunin ng Warriors kapalit ni Porzingis. Quit and post matatanggal na. At Draymond Green gustong magstay sa Warriors. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara, simulan na natin. Ayon sa latest reports, may posibilidad na maging susi si Kristaps Porzingis para matuloy ang matagal ng pangarap ng Warriors na makuha si Trey Murphy III mula sa New Orleans Pelicans. Mga idol, hindi na bago ang pangalan ni Trey Murphy III sa Golden State Warriors. Sa katunayan, ilang buwan na siyang inuugnay sa Warriors dahil nakita ng front office na perfect fit siya sa sistema ni Steve Kerr. At kapag tiningnan natin ang laro ni Murphy, maiintindihan mo agad kung bakit. Si Trey Murphy ay elite 3-point shooter, athletic wing defender, mabilis tumakbo sa transition, at kayang maglaro off-ball. At alam naman natin, yan mismo ang klase ng player na gustong-gusto ng Warriors. At isa pa, 25 years old pa lang si Trey Murphy. Ibig sabihin, hindi lang siya pang now move. Posibleng siya rin ang future ng Warriors pagkatapos ng Curry era. Kaya sobrang interesado talaga si Mike Dunleavy Jr. sa kanya. Ngayon, dito nagiging interesting ang sitwasyon. Ayon sa reports, posibleng maging susi si Kristaps Porzingis sa isang malaking multi-team trade scenario. At alam naman natin, kapag off-season, maraming teams ang naghahanap ng cap flexibility, star upgrades, at roster changes. At dito pumapasok ang Pelicans. Isa sa pinakamalaking problema ng New Orleans ay ang kanilang front court at rim protection. Kapag naging available si Porzingis, posibleng maging interesado ang Pelicans. At kapag nangyari iyon, maaaring mabuksan ang opportunity para sa Warriors na pumasok sa trade negotiations para kay Trey Murphy. Ibig sabihin mga idol, hindi man direktang ipapalit si Porzingis kay Murphy, maaaring makatulong ang buong trade situation para mabuo ang deal. At alam naman natin, mahilig ang NBA sa complicated multi-team trades. Ngayon, ito ang malaking problema. Hindi basta-basta bibitawan ng Pelicans si Trey Murphy III. Sa totoo lang, isa siya sa pinaka-importanting young core ng New Orleans. At ayon sa reports, posibleng humingi ang Pelicans ng multiple first-round picks, young players, at posibleng kasama si Moses Moody. Pero ang tanong, mas bagay ba si Trey Murphy sa sistema ng Warriors kaysa kay Moody? At honestly, maraming analysts ang nagsasabing oo dahil si Murphy ay mas consistent shooter at mas natural fit sa motion offense ng Warriors, samantalang si Moody ay mas isolation-based player. Para sa akin mga idol, oo, sobrang perfect fit niya dahil isipin ninyo, ang Warriors ngayon ay nangangailangan ng mas batang scorer, elite wing defender, at consistent 3-point shooting, at lahat ng iyon nasa laro ni Trey Murphy. Bukod pa doon, hindi siya ball dominant. Napakahalaga niyan kapag katabi mo si Stephen Curry dahil ang Warriors offense ay umiikot sa movement, spacing, at mabilisang ball movement. At si Murphy, sobrang swak doon. Kaya nga maraming fans ang nagsasabing para siyang mas batang bersyon ng ideal Warriors wing player. At ngayon, ayon kay NBA insider Mark Stein, mas lumalakas na raw ang internal belief ng Warriors na makakahanap sila ng agreement para manatili si Kerr sa team. Pero habang may mga matutuwa sa pagbabalik ni Kerr, may ilan namang players na maaaring maapektuhan, lalo na ang mga batang players na hirap makakuha ng consistent minutes sa sistema niya. Isa na rito si Quinten Post. Noong rookie season ni Quinten Post, maraming Warriors fans ang natuwa sa kanyang potensyal. Isipin nyo, finally nagkaroon ng Warriors ng legit 7-footer na kayang tumira ng tres. At alam naman natin kung gaano kahalaga ang spacing sa sistema ni Steve Kerr. Sa rookie year niya, nagpakita siya ng promise bilang stretch big. Nakakapag-floor spacing siya para kay Curry, may size siya sa ilalim, at may potential pa siyang mag-improve defensively. Sa katunayan, may mga panahon pa nga na pinuri siya ni Kerr dahil sa kanyang confidence at shooting ability. Pero habang tumatagal ang season, unti-unting nagbago ang lahat. Ayon sa report ng Blue Man Hoop, tila nawalan ng tiwala si Steve Kerr kay Quinten Post near the end of the regular season. Bumaba ang kanyang playing time, nagkaroon siya ng DNPs o did not play, at mas pinili ni Kerr ang mga veterans tulad ni na Kristaps Porzingis at Al Horford. At kung iisipin natin, very classic Steve Kerr move ito. Kilala si Kerr na mas nagtitiwala sa veterans lalo na kapag pressure situations o playoff push na. Kapag hindi consistent ang isang bata sa depensa, rebounding o effort plays, mabilis talagang mawala sa rotation. At yun mismo ang naging problema ni Quinten Post. Kahit may shooting si Post, malaking issue pa rin ang kanyang depensa.
Ayon sa reports, hirap siyang makipagsabayan sa mabilis at physical na NBA big men. Mabagal ang footwork niya defensively at inconsistent din siya sa rebounding. At nang bumaba pa ang kanyang 3-point percentage matapos ang January, lalo siyang nawalan ng role sa team. At ayon sa latest report, diretsahang sinabi ni Draymond Green na gusto niyang manatili sa Warriors. Hindi raw niya kayang isipin ang sarili niya na magsuot ng ibang jersey bukod sa Golden State. At alam naman natin kung gaano kalaki ang naging kontribusyon ni Draymond sa dynasty na ito. Isa siya sa naging puso ng Warriors defense sa loob ng maraming taon. Pero kahit ganon, inamin ni Draymond na business pa rin ang NBA at dito nagsisimulang maging komplikado ang lahat dahil kahit gusto niyang manatili, kailangan ding gusto siya ng Warriors. At ayon sa reports, posibleng magkaroon ng major roster changes ngayong offseason. Ito ngayon ang malaking tanong. May player option si Draymond Green na halos $28 million para sa susunod na season. At ayon sa insiders, gusto raw ni Draymond ng long-term security. Posible raw na gusto niya ng extension na magpaparetire sa kanya bilang Warrior, pero dito pumapasok ang problema ng Golden State. Dahil habang tumatanda ang core nila, kailangan ding isipin ng front office kung paano mananatiling contender ang team. At alam natin na hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanilang season. Masyado silang nahirapan ngayong taon. Hindi naging consistent ang offense. Nagkaroon ng chemistry issues. Kaya ngayon, maraming analysts ang nagsasabing maaaring gumawa ng malaking pagbabago ang Warriors. At kapag nangyari iyon, posibleng isa si Draymond sa maapektuhan. Pero maging totoo tayo mga kaibigan. Napakahirap palitan ni Draymond Green. Oo, maraming criticism sa kanya. Minsan sobra siyang emotional. Nagkakaroon ng technical fouls at minsan nawawala siya sa focus. Pero pagdating sa defense, leadership at basketball IQ, isa pa rin siya sa pinakamahusay sa NBA. Siya ang defensive anchor ng Warriors, siya ang vocal leader ng team, at siya rin ang isa sa pinakaimportanting dahilan kung bakit naging successful ang small ball system nila. Kapag nawala si Draymond, siguradong magbabago ng malaki ang identity ng Warriors. At posibleng mahirapan si Steph Curry nang wala ang kanyang longtime partner dahil alam natin na napakalaki ng chemistry nilang dalawa sa court. Sa ngayon, walang official na nagsasabing ite-trade si Draymond. Pero maraming rumors ang umiikot. May mga nagsasabing pwedeng mag-retool ang Warriors. May ilan ding reports na gusto raw ng front office na magdagdag ng mas batang star player para mapahaba pa ang championship window ni Steph Curry. At kapag nangyari iyon, kailangan nilang gumawa ng salary adjustments. Posibleng may isang malaking pangalan ang kailangang mawala. At syempre, isa sa pinakamalaking kontrata sa roster ay kay Draymond Green. Kaya kahit sabihin nating loyal siya sa Warriors, hindi pa rin imposible na magkaroon ng shocking move. Lalo na kung may superstar na magiging available sa trade market.